Bago po tayo magsimula, babatiin po natin ang ating mga katabi. Mapagpalang umaga, kapatid. Mapagpalang umaga, kapatid. Hallelujah. Medyo nilalamig pa sila. Okay, may mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen? Tayo po'y tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Yung mga nandyan sa labas ay maaari na po kayong pumasok. Yung nandyan sa likuran, maaari nang umupo sa unahan. Amen? Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Yes. Hallelujah, Jesus. We honor you. We bless you, Lord. We thank you. Hallelujah, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah, Jesus. I know the word I love you is not enough to say you, Lord. Hallelujah, Jesus. And right now, Lord, we are here standing in front of you. We invite your mighty presence. We hear your power, your touch, and the moving power of your Holy Spirit. While we are worshiping you in spirit and in truth, we are here, Lord, not only because we want to serve. We are here, Lord, because we want to give our life to you. Thank you for giving your life. Hallelujah, Jesus. Because your sacrifices, we are alive and we are saved, oh God. Hallelujah, Jesus. And I'm praying right now in behalf of my brother and sister, Lord, that she's an everyone. Let your mighty power move in this place. And the moving of your Holy Spirit fill the heart of each and every one in this place. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. We want to worship you, Lord. We want to honor you. We praise you, It's you, it's always been you, the one who's always loved me from the start. A Father, a King, holy, knows me, the one who's always chasing me. How could I tell you now how much I love you, Jesus?
God. Hallelujah. Langit mo naman ka, Amay. Yari kami subong, nagapagkumbaba. Kapag kami sa kapatoran, sa amon mga salakan na himo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Clean our hearts, O God, and renew a right spirit within us. I ask you, O God, to give us to peace and mercy, O God. Thank you for your amazing power that works in our lives. Thank you for your goodness and listening to us, O God. Wala mo di kami pinapabayaan. We lift up our pastors and souls leader and all activities today in your hands, O God. Hatagi kami sin wisdom and knowledge, O God, para maintindihan namon ang natugos ang amon mahal na pastor, O God. And this morning, O God, bless our service. Bless our church. Kung sa tanan na nagasimba ang magadayaw sa imo sa umagang ini, O God. Atagi kami, salamat sa pagpalangga mo sa amon, Ginoo. Lord, thank you, good Lord, kapag yari kami karon nagasimba ang mga dayaw sa imo, Ginoo. Ang Lord, hatagi kami sa lakas spiritual at physical, Ginoo, upang malabanan namon ang mag-aabot nga pagsubok, tukso at kahirapan sa amon nga pangabuhi, Ginoo, upang kami ay matagumpay. We give all the praises, glory and honor and thanksgiving with all we ask all this in the name of our Lord Jesus. Amen. Praise the Lord! Once again, pinabati ko kayo na a blessed morning to each and everyone. Ganon din sa nanonood ng live through Facebook natin sa araw na to. So, handa na po ba tayong sumayaw at umindak sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Bago po tayo sumayaw at umindak sa presensya ng ating Panginoon, tayo muna ay umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Amen? You're glad ba that we are here? Amen. Amen. So we're glad because we're together again today. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga umikot po tayo at shake hands ang bawat isa. We're together again. Sino po ang gustong maranasan ang revival sa araw na to? Amen! Sino po ang gustong maranasan habang nagpupuri ka, habang sumasayaw ka sa Panginoon, ay may experience mo ang spiritual revival sa araw na to? Amen. Sa lahat ng nagnanais
nais na gusto maranasan ang revival, ang restoration sa araw na to, palakpakan po natin ang ating Panginoon. You know what? Hindi po natin mararanasan ang tunay na revival sa pamamagitan lamang ng ating pag-aawit at pagsasayaw sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa kanyang salita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Verse 15, "Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in His place." Amen? So, ibig sabihin, if you want to experience the revival, the touching power of the Lord, ano pong gagawin natin? We need to seek His face. We need to ask our forgiveness. His forgiveness to us. Amen? Kay makakilos lang ang Panginoon sa buhay natin. If we have a pure heart, we need to lay down our life to the Lord right now if you want to experience the revival of the Lord. Yes, before we praise the Lord, sabi po natin, just pray, "Lord, I surrender everything," because we want to experience the revival. Hallelujah, Jesus. Lord, hear your people right now. Hallelujah, Jesus. Asking for your forgiveness, your mercy, to cleanse each and every one, oh God. We are here, Lord, united in one spirit because we want to offer our life to you and we want to experience the revival of our spiritual life and the restoration. Right now, Lord, we proclaim, we declare because we believe in your power and we believe that you are here. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! We want revival, Lord. Hallelujah, Jesus. We're set for too long. Now there's no more time to wait. For who we need us sleep. Keep setting us away. Now our lives we give to thee. To see the coming of your glory. For the faith we press on. Now and never going there. So let the heavens open up and His Spirit pour out. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Destiny, He release the way. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Destiny, He release the We want revival now. We want your Spirit pour out. We will stop until we see it fall. We want revival now. We want your Spirit pour out. We will stop until we see it fall. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Destiny, be released today. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Let the heavens open up and His Spirit pour out. Destiny, be released today. We want revival now. We want your Spirit pour out. We will come until
We want revival now. We want your spirit pour out. We will come until we see you come. Let the heavens open up and the spirit pour out. Let the heavens open up and the spirit pour out. Destiny, please release today. Let the heavens open up and the spirit pour out. Let the heavens open up and the spirit pour out. Destiny, please release today. We want revival now. We want your spirit pour out. We will come until we see you come. We want revival now. We want your spirit pour out. We will come until we see you come. You are who you say you are. Yes, Lord. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. You are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. Oh, you are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. You are what you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. We want revival now. We want your spirit poured out. We won't stop until we see it come. We want revival now. We want your spirit poured out. We won't stop until we see it come. We want revival now. We want your spirit poured out. We will stop until we see you come. We want revival now. We want your spirit poured out. We will stop until we see you come. Yes, hallelujah, Jesus. We want revival, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's proclaim the revival today. Hallelujah, Jesus. Come on, church, pray to the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We want revival. Come and revive us, O Lord. Woo! Come and revive us. Come and revive us. Come and revive us today. Come and revive us. Come and revive
Jesus. Oh Yahweh. Hallelujah, Jesus. Oh Elohim, our God. Oh Jireh, our great provider. Hallelujah, Jesus. Oh Rapha. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. Oh, we worship you. We worship you. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest himself. Your glory is standing only in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. He's standing only in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, your glory is standing only in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is standing only in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha,
is not enough. Hallelujah, Jesus. Our words is not enough, oh God. You deserve the highest glory. You deserve the highest praise. You deserve the highest thanksgiving, Lord. Thank you for your presence, for your wonderful power in this place. Thank you, Holy Spirit, for moving in our heart, for moving in the midst of us. I pray that continue to touch your people in this place, oh God. Because we want to experience the moment of completely revival in our life, Lord. We want to experience the restoration in this earth, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Continue to fill us, Lord. Continue to fill us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. All the glory, the honor, the thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Hallelujah. Glory to God. Shall we give again a clap opening to the Lord? Amen. Parang mahina. Mas masadya kaysa sa ila. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let's pray before message to Lord. Father God, sa umaga pong ito, speak to us. Lord, let the revelation power of your word magamove sa aming mga kabuhi. Kaya Lord, we welcome you again. And we really thank you, God, that you've given us the strength. Nakarabugtaw kami, nakabangon, nakalapat, kay subong ara Ginoo sa imo na balay ang buang. In this sanctuary, O God, we worship you, we adore you, and we thank you, Lord God. Lord, I pray sa bawat isang narito, and even sa nanonood, bless them. Let this message, Panginoon, mag-move sa ila, kaya padagos o padayo na mag-strengthen, O God. And we rebuke all the works of the enemy that will hinder sa na pagpamati. We rebuke it in Jesus' name. Hallelujah. Lord, speak to them, speak into their hearts. And once again, we welcome you in our midst. We give you praise in Jesus' name. Lahat magambal na. Amen. Remain standing as we read the passage of the Lord, ang kanyang salita. James chapter 5 verse 7 to 9. Amen. James chapter 5 verse 7 to 9. Sa Bible po, pag nabasa or kung hindi man nabasa, marinig lang ng mga Israelite ang pangalan ng Yeshua. Hindi nila mabigkas. Ang ginagawa na nila, they bow down before the Lord. Because nothing compares the name of our God. Kaya nga na isa po, ang sabi sa kanya is, every knee shall bow and every tongue confess, sabi sa Philippians, that Jesus Christ is Lord. James chapter 5 verse 7 to 9. Ready na po ang lahat? Sabi po ng James, o Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 9. Nasabi po sa 7, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. Verse 8, you too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. 9, don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. The Lord bless us as we meditate. Once again, pasalamat kami, O Diyos, na ito ang inihanda mo para sa aming lahat, hindi lamang sa isa, kundi sa aming lahat. Bless each and everyone as we receive this spiritual
blessing. We give you praise. Ang lahat maghambal ng Amen and Amen. Makapungko po ang lahat. Ayan. Praise God sa lahat ng narito. Amen. I hope hindi tayo naapektuhan ng kanilang mga tinatawag na gathering. Hello? Why? Because mas mahigit, mas honorable, mas dalayaw ng Ginoo sa tanan ng mga yan. Amen. So, praise God. So, ang title po subong na aga ng ating mensahe ng Panginoon para sa atin ay The Lesson in the Life of a Farmer. Of course, ang James chapter 5, no, sinulat po yan sa mga believers na Hebrew or mga ginutunan ng Panginoon, mga Israelites. Pero po, ito po ay para rin sa ating lahat. Amen? And I do believe po ang bawat isa po sa atin mas magiging mabakod kag hindi mo hambal na ay, okay na ako dito. May tatlong bagay po kung gustong balikan nyo sa ating lahat kag magkapanig-on o magpapalakas sa bawat isa sa atin na itong passage na to buhay siya at nagbibigay buhay sa atin. Amen? Lesson in the life of a farmer. Pag sinabing farmer, alam po karamihan dito marunong mananong. Diba? Walang nananim na pagkatapos mong itanim bukas ng umaga, mayroon ka na kagad na anim. Tama po ba? Kailangan mo na muna isang bantayan, kailangan mo siyang diligan, kailangan mo prepraho ng lupa, di ba? Yung mga step by step, hindi ko na po i-elaborate. Pero ang punto ko po, may process po ang pagtanim. Farmer, lalo-lalo na. Pero may tatlong bagay na dapat tayong matutunan kasi inihalimbawa ng ating kapatid sa pananampalataya si Apostol Santiago ng ating dapat paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon katulad po angay ng isang magsasaka o farmer. Amen. Tatlong bagay na kahit anong nangyari sa iyo o mangyayari, hindi ka dapat mag-give up. Wala akong nakita na farmer pag nasira ang crops niya o mag-uuntat na siya. Mangita siya ng paagi na mabawi niya o makatanong sa liwat. Ayos? So, pag inuntatan mo, wala ka na, talo ka na doon. And of course, ang mga farmer, tinitignan nila yung season. No? Tinitignan nila yung area. Lahat tinitignan yan, considerable. Although pwede kitang makatanim yearly, pero mas magiging productive at effective o efficient ang ating pagtatanim kung makikita natin ang mga senyales o yung tinatawag na season para sa ating mga gawain. Amen? So, tatlong bagay. Number one, o main point number one sa lesson sa life ng farmer is yung tinatawag na be patient. Okay? So, sabi ko, lagi ko itong naririnig, at although naririnig ko, no? Pero mas balik ka na, tignan natin, ano ba yung pagka-translate ng patient sa Greek? Kasi siya po sinulat sa Greek sa panahon ni Apostol Santiago. So, ano po ang patient? Let's take a look. Sabi ko dyan, ang patient o patience at patiently sa Greek is makrotomeo. Anong ibig sabihin ng makrotomeo? No? The word patient, patience, patiently, ang Greek word niya po ay makrotomeo. Anong ibig sabihin niyan? To be long-tempered. Dapat mas mahaba pa ang imong pasensya. Amen? So, nakita rin natin yan sa Matthew chapter 18, verse 26, 29, verse 1, and Thessalonians chapter 5, verse 14 sa King James Version. Sa Revised Version naman ay be long-suffering. Now, mga kauturan, gusto kong ihambal sa inyo, ang patient o yung patience, hindi madali ma-acquire. Kasi, kinukultivate yan. Amen? Parehas ng mga gamit natin. Kahit ano ka bakod niyan, may time na talagang ma-bog down yan.
Kayo sa mga bahay, yung mga appliances niyo, may mga time na. Pag wala kang pasensya, yung mga gamit mo, kung kaisa, pag hindi na nag-function daw, ilang posto. Right? Pero, of course, dinidevelop ni Lord ang ating karakter at isa po dito ay ang ating patience. Amen? Kahit magagalit ka na minsan, dapat maging pasensya ka. Kahit ayaw mong mag-away, dapat tabaan mo pang pasensya. Amen? So si Lord, tinuturuan tayo nito. Amen? And next, it means that the believer, we must endure hardship or long suffering not because of mistakes that we committed, but it is part of training to be righteous in the sight of God despite of the circumstances in favor or not favor to us. Anong ibig sabihin po nito mga kapatid? It means that a believer must endure hardship. Hindi na natin pagtakhan, sabi sa Tagalog. Yung mga pagtitiis na to, yung mga hirap na to, yung long suffering, kasi kasama na yan sa training. Okay? So, hindi ibig sabihin may akong nagawa na mali, kundi ito ay bahagi ng iyong tinatawag na pagiging Kristiyano. Paging alagad sa Ginoo. Kung si Lord nga nagtiis sa atin. Amen? At hindi lang siya nagtiis, talagang tiniis niya ang lahat para sa atin. So, let's take a look. Walang nagtanim na pagkatapos niya magtanim, sabi ko nga po kanina, aani ka, ganun hindi. Kailangan niya magtiis, maghintay ng matagal kung kaisa para lang tawag dyan, magkaroon ng bunga ang kanyang pagpapagana. Okay? So yung circumstances, hindi sa minsan sa ating favor, hindi talaga lang minsan favor, minsan naman favor. Pero ano man yun, dapat maluwag sa kalooban natin na tanggapin natin kung ano ang sitwasyon natin. Amen? But of course, hingin natin ang tulong sa Panginoon para maging matatag tayo sa ating pasensya sa ating Panginoon sa paglilingkod. Amen? Katulad nito, di ba? Disappointed ka kung kaisa kasi yung ini-expect mo naman si pagdatingan, wala. Disappointed ka minsan dahil sabi mo, inihanda mo ang lahat, pero yung pala, hindi ka naman bibigyan ng pagpapahalaga. Ginawa mong lahat, pero you are not honored or kung kaisa neglected ka pa. Patience. So, sa buhay ng Kristiyano po, huwag kayong umasa ng lahat ng babati sa inyo. Lahat dyan mayat sa inyo. Minsan babati ang iba dahil may ginawan. Tama po ba? Minsan babati siya dahil gusto niya mangutang. Practical po yun. Patience. So I hope and pray sa mga narito po mga kapatid, dapat po ay ma-develop sa ating ang tinatawag na long suffering or what we call patience. Amen? Ikalawa, na dapat po makita natin dito ay ang tinatawag na stand firm. Ang mga tawag dyan, ang mga tinatawag na soldier, pag sila po inutusan na tumayo, no? Pag hanggat hindi sinasabi ng commanding officer na umupo, hindi sila uupo. At the same time, of course, i-endure mo yun. Kung ilang oras, pero po ang pinag-istoryahan natin dito, hindi yung pagtayo, kundi yung paninindogan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, ikalawa po dito sa verse 8, kasi dalawang beses kong inano na yun. Establish your heart. Stand firm. Hindi ka lang tatayo. Establish your hearts. Ano ba paninindugan? O ano po ang tagipusoon mo? Paano at ano mo ang gagawin? Saan ba ang puso mo? Di ba may kanta na sana dalawa ang puso mo? Hindi pwede po yun. Isa lang. At sabi sa inyo sa Matthew, you cannot serve two masters. Hindi pwede.
Isa-isa na lang dapat natin pagsimplihan. Doon natin iaalay ang ating puso. Amen? Establish your hearts. Let your faith be firm. Yan. Without wavering, your practice of what is good, constant, and continue. Lalo na kung nag-aalagad ka sa Panginoon. Without tiring. Hindi ka napapagod kung kaisa kahit pagod ka. And your resolutions for God in heaven fix. Ibig sabihin, ano ba ang kasultanan nyo ng Panginoon? Dapat gawin mo yan kahit mahirap. In spite of all sufferings, all temptations. Meron po ba dito na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon o sa pagiging Kristiyano na nakapagsabi na siya, ay, mabuti ko, bumalik na ako sa dating buhay ko. Well, awon sabihin ko sa inyo, pwede ka makabalik, pero yung pagpapala ng Panginoon, hindi mo na ma-enjoy. Yung protection ni Lord, hindi mo na ma-enjoy. Yung provision ni Lord, hindi mo na ma-enjoy kasi iba na magpo-provide sa iyo at nakasanla ng kaluluwa sa Kanya. Pag bumalik ka, ay sino ba namang kaaway ng Diyos? Wala namang ibang, di ba? Si Satanas. E kung babalik ka sa dating buhay mo, ibig sabihin, tinalikuran mo ang nagligtas sa iyo at nagbago ng buhay mo at nagbigay sa iyo ng mas maganda at mas maliwanag na pananaw sa mundo. Stand firm. Establish our hearts. So, dito po, meron akong nilagay, sabi ko po dito sa second part, let us guard our heart. Bantayan po natin. Hindi lahat ng mayad, mayo. Ayos? Hindi lahat na nagbibigay ng anuman ang meron sa iyo, ibig sabihin yan, masaligan mo. Na ang bago na kanina, kung kaisa, naghahatag kasi mayroong paborong hindi sa iyo. Mas malaki pa kung kaisa. Kahit minsan, mabudlayan kang tanggan sa kahit na kukompromiso ka na. Let us guard our heart. Amen? Sa lahat ng mga bagay na nangyayari, nakikita natin, or even sa mga practices sa bilog na kalibutan man o sa ating community. Dapat po, as a Christian, our heart belongs to God alone. Amen? Ano po ang sinasabi ng isang word? Sabi dyan, the money is the root of all evil. The money is the root of all evil. It is the love of money, hindi the money. Ha? No? It is the love of money. Ibig sabihin, ang pag-ibig sa salapian yun ang nagbibigay ng kapahamakan sa iyo. So, dapat mag-ingat tayo. Dapat hindi tayo ang tawag dyan, hindi naman, ayaw ko naman gamitin yung term na sakit kasi wala naman na ano pa. Pero kapag ikaw ay ang ibinibigay mo yung mas maraming oras doon sa mga gawain o paghahanap ng pera, ibig sabihin, nandun na yung puso mo at nandoon na rin nagsisimula ka ng maging sakit. Kasi gusto mo lahat makuha. Let us guard our heart. Amen? Let us make our heart focus on what the Lord God is commanding or tinatawag yan, pina-request niya sa atin. Diba Luke 10:37? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And God, love your neighbors and love yourself. Bakit inuna ni Lord ang kanyang puso? Bakit hindi inuna love the Lord with all your strength? Ulitin ko po sa inyo, nanggagaling sa puso ang lahat ng desisyon sa buhay natin. Kahit sabihin pa kahit anong utos ng mind natin kung ayaw ng puso natin, diba? Pwedeng mabaliwala o maiba ang tinatawag na sitwasyon. Paano naman yan? Gagard natin ang heart natin, pero parang ang hirap dahil may itong next
Ito, the Psalm 73 verse 2 to 3, sabi diyan, the prosperity of the wicked and all the affliction of the righteous have in all ages been in a very great trial to the faith of the people of God. Then David tells us that his feet were almost gone when he saw the prosperity of the wicked. Mapapansin niyo po, mabilis umunlad ang mga tinatawag yan, ang mga hindi mga mananampalataya. Why? Balikan niyo po ang sinabi ni Lucifer kay Jesus doon sa Temple Mount. Sabi niya, ibibigay ko lahat ng kariyan. Anong gusto mo? Basta sumamba ka lang sa akin. Maglingkod ka lang sa akin. Diba? Pag ganun po ang nangyayari, pansinin niyo po, ang priority ng Lord, hindi ka payamanin. Ang priority ng Lord, una sa lahat, magkaroon ka ng right relationship sa Kanya. Sunod, pag nagkaroon ka ng right relationship, pag nakita niya ang iyong faithfulness, yung katapatan mo kahit nasa may kahirapan, God will pour out His blessings. Nangaling pamaagi po ang blessings. Hindi lamang po financial. Ang blessings po, they come in different forms. Amen? Ano yung kwarta? Lagi ko ito nasasabi kung nandun ka naman sa ospital. Meron ka nga kwarta. Dami magkara nun, nababankrupt kasi pag nagkasakit, hindi na magamot. Duro, kilala natin ang isa dito sa atin sa Kabatuan. Maano lang ako, pero may hint na kayo dito. Naging politiko siya. Lahat ng assets niya, sinikap niya na gamitin para lang magpabulong, pero hindi po. Halos maubos ang kanyang pera. Pero hindi po nadugtungan ang kanyang buhay at hindi siya naligtas ang buhay. So mga kapatid, ang punto ko po ang mga, if we want to be tinatawag dyan blessed by the Lord, we have to obey the Lord unconditionally. Klaro? We have to obey the Lord unconditionally. Whether God will give you blessing this time or not, you must obey. Just like what Daniel and his friends na ginagawa nila nung sabi sa kanila, sige, tawag dyan, i-deny nyo lang na kayo ay naglilingkod sa Diyos ng inyong mga ninuno at ma-asper kayo. Pero hindi. Pinabuti ng mga kaibigan na Daniel. Sabi niya, mga mahal na, mga kamahalan, kayo na po ang umatol. Alin ang mas mabuti? Ang sumunod sa utos ng Diyos o sa utos ng tao? Ang nag-uutos sa kanya ay king, of course. Representing man. Alin bang mas mataas? Yung kautosan ng tao o kautosan ng Diyos? So minsan, alam po natin yan, pero yun, hindi natin natutunan. Patunay po yan sa ating gobyerno. No? Maraming dapat gawin na mabuti, pero hindi magawa kasi may mga tao o mga grupo na aparsyan at tinatawag na pansariling interest lang ang kanilang pinapriority. Look, sa ng example, yun nandiyan sa ka. Imagine nyo po kung ano ang tinatawag na ang tawag dito. Uhol. Uhol. Hindi nagugulo lang po. Basta kayo na yun. Nakakalam nyo na yun. Araw-araw kung kayo nagkukumute po, lalo na kung isasara nila yung flyover. Grabe, kalbaryo. Grabe, kalbaryo.
So I pray sa bawat isa po ngayon, mga kapatid, we must stand firm kahit ano mangyari. Amen? Yung heart natin dapat guarded sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Pag sinabing establish, dapat hindi matitinag. Whether you like it or not, you will do it because the Lord commanded it. And not only that, because you want to please the Lord. And not only that, because you love the Lord. Because God loves us unconditionally. Pwede kitang hindi i-bless ni Lord. Pag nagpasaway kita, pwede. Pero, anong sabi ni Lord? Kung ano ang iyang pinangako, tutuparin niya yun. Amen. Amen. Glory to God. Lessons. Patience. Kalawa, tinatawag na stand firm. Ikatlo, ito medyo mahirap. Verse 9. Don't grumble. Ano ba yung grumble? Akala ko noon. Pag binabasa ko doon, crumble ba? Pagkain ng manok. Punta ka po sa mga Greco. Ano bibili mo? Crumble. Ano, kung hindi marunong, anong crumble nga? Ang dami crumble eh. Diba? May isang manok, may pangbaboy. Pero ang sabi dito, don't grumble. Verse 9. And the word grumble, kung balikan niyo po sa Amplified, mas magandang translation niya. Sa Amplified version ng Bible is, do not complain. Hello? James chapter 5, verse 9. Do not grumble. Ita-translate natin, do not complain. Lord, ba't ganito nangyari sa akin? Lord, ba't ganon? Bakit sa mayaman ako mahirap? Bakit ganon? Mas marami ang bahay ng akin maliit. Nagre-reklamo. Balikan ko po yung nangyari sa mga Israelite, yung mga reklamador doon sa journey nila papuntang Promised Land. Inubos lahat yun ng Panginoon. Wala nakapasok sa Promised Land. Yung galing sa Egypt. Lahat yun sila namatay. Maliban sa dalawang tao, si Joshua at si Caleb. Inubos ni Lord. Paano niya inubos? Kasi nga, kailangan nilang pumasok sa Promised Land, pero ang problema na walang dapat matira doon sa mga galing sa Egypt. Eh, hindi naman si Lord tama ka, ano bala, anong tawag natin, yung get logo, na pamatayon dayon, pamatyon lang sila. Hindi eh. Binigyan sila ng opportunity na mag-inulson pagbago ng kabuhay. Eh, di ba, tig-aulo. Kaya 40 years sila nag-wander. What is the 40 years of the wandering nila? Hindi dahil sa hindi nagparalan sila. Ito yung period na hinatang ng Lord sa kanila para makahinulson, para kung pwede pa lang masalbar sila kag makasulod sila sa Promised Land. Pero wala. Hello? Huwag na natin hintayin ng 40 years basta hindi kita umabot 40 years. Kumahilig kitang magreklamo. Amen. Kaya po sila tumagal ng journey na ang labit lang naman ng talabok kung 3 days lang. 3 days lang ang pagtabok papunta doon sa Promised Land. Sa lakat ha. Pero inabot ng 40 years. Kasi hinihintay ni Lord na lahat ng mga nanggaling sa Egypt na mga buhay ay dapat hindi makapasok sa Promised Land at mamamatay sila sa disyerto. Kaya, reminder lang po, huwag na natin hintayin yun. Baka hindi tayo umabot for years. Amen? Sabi ng verse 9, do not complain, brethren, against one another, so that you or yourselves may not be judged. Look, the judge is already or standing at the very door. Sino po ang judge natin? Baka ang inintay natin yung judge yung nandoon sa mga regional trial court. Hindi yun. Si Lord, nung pumunta siya rito to save people, He was a Savior. No? Pero pagbalik niya, He is not na Savior. He will the judge of the living in dead. And also the dead. So, ibig sabihin, hindi mo lang hintayin.
Nung pagbalik niya, uhusgahan ka ng Panginoon. Okay? Do not, please. Huwag nating hintayin na yung nangyari. Kasi, kawawa po tayo. Kawawa po tayo. Okay? Ito po, ang next. Sometimes, we compare ourselves to others. Diba? Hindi talaga minsan maiwasan. Pero honestly, i-avoid natin po. Kung siya man ay pinagpapala sapagkat yun ay pinagsikapan niya. Inimbisan niya ng kanyang ng time, sinikap niya sumunod sa kalooban ng Panginoon kung siya ay Kristiyano. Hello? Okay? Pero kung may ingit ka, tayo may nakita kang mangrano na walang kay Kristo, i-review ko ang gagaling mo dyan. Kasi, kanto siya sa kalaglagan, ikaw pakanto sa himayan ng Panginoon. Di baling imon ka, gamitin ko yung term, pero kung imo namang kalagpakan ka sa iyo. Kaysa naman magaranong ka ng imong kalagpakan to sa kalaglagan. Di ba? Did you remind kayo ng parable of the talents na na-share ko last week? Yung isa, alam niyang hindi stricto ang kanyang mga galon, ang ginawa niya, imbis na invest niya, humukay siya ng malalim, itinago niya. Pagbalik ng amo niya, imbis na may investment o may tumubo, ano nangyari doon sa pera? Walang nangyari kasi binaon. Parehas din yung mga talents natin. Kung ayaw nating magpagamit sa Panginoon, ulitin ko to, gagamitin ko to yung term, i-retire ka ng Panginoon. So, atong sabi dyan, sabi sa Revelation, masama, tamad na anitin. Malalayasin ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Wala ka na puslan eh. Ganun po, kung kaisa pag nagko-complain tayo. So, we must get rid or we must avoid comparing ourselves to others. Kung sa'yo pinibless, maraming taong siya sigurado ko na nagtanim. Hindi lang tanim ng physical, kundi nagtanim siya sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Naniniwala po ba kayo matibay at matatag ang panalangin? Amen. Naniniwala po kayo makapangyarihan ng panalangin? Dapat po practicein natin ang pagpipray. Not only sa church, kundi araw-araw. Dagdagan po natin yung oras. Amen? Si Lord nga, nagpipray araw-araw, Diyos na siya. Ikaw at ako, tao lang. O diba? Balikan niyo po yung prayer niya sa ministry niya. Araw-araw yan, everyday. Mark 12:35, very early in the morning, Jesus get up. Went to a solitary place. So doing that, we must not. Dapat kung gusto nating pagpalain at gusto nating mangyari ang mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay, unang-una po, invest natin ang ating life sa Lord. Yung ating relationship, kausapin natin si Lord araw-araw. Amen? Hindi lang pag may kailangan tayo. Kilala lang si Lord pag, Lord, kailangan ako. Pag wala ganit, nasa paggabigat lang si Lord. No? Dapat araw-araw po. Amen? So, as a farmer, marami po siyang ginagawa. Ang farmer, alam naman natin talagang busy sa. Actually, ang farmer po, kapag nagtanim siya, hindi pagkatapos niya babantayan niya lang yan, okay, wala na siyang gagawin. Para hitayin niya kung mayroon ng bunga kagad. Hindi, marami siyang ginagawa. Amen? Pinamunan niya, pinabuligan niya na yung ano ay medyo alang-alang ang paglabas, di ba? Minsan tinutukuran natin yan. Kung hindi naman, ginagawa natin ng mga bakod, no? Yung mga panalita para maprotektahan sa ano ng kasakatan. So sa atin man, bilang mga Kristiyano, sikapin natin ang kabuhita. Kaangay isang farmer, matyaga, mapisan, lalo na sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi natin i-reason na, ay, kulang ako sa material, kulang ako sa gamit. Maging, tawag dyan, ano sa Tagalog ang ingenuity?
Nilipat na. Maging malikhain. Tama ba yung term? Yung madisponering ka, yung sa ilang ilong ko, nakuha ko. Disponering. Wala kang asadol. Anong gagawin mo? Diba? Mga Israelite, ganun sila. Paglabas sila sa Egypt, wala silang dala. Wala silang sword. Pero lalaban sila sa gira. Anong ginawa nila? Oh, yung mga ginamit nilang paggamit sa pang-arado, mayroong term sa English yan. Beat your plowshare into a sword. Ang ibig sabihin niya, yung plowshare, pang-arado, right? Sa English, plowshare eh. Ginawang sandata, ginawang espada. Paano niya ginawa? Siyempre, binudipay niya, ginawa niya ng paraan para maging espada yung plowshare. Eh kung maghihintay ka doon sa tinatawag na, pwedeng may mahirap. Eh kung wala kang mahirapan, wala kang matatrabaho, right? So, disponering na tinatawag. So, i-apartment, hindi po involves na kailangan marami kang, yan, bono, no. Ang importante po sa partner, unang-una, alam niya, unang klase ang kanyang itatanim. Ano ang kanyang itatanim? Amen? At sabihin ko po sa inyo mga kauturan, kung ang itinatanim natin ay salita ng Diyos, darating na tayo na ano. Hindi na ang pagpapala, kundi mga tao na maglilingkod. At pagharap sa Panginoon, mag-uusap kayo, salamat sa iyo, na dahil sa iyo, naligtas ako. Naniniwala kayo ba? Kasi doon tayo kukurunahan ng Panginoon eh. Balikan niyo po ang Bible. Lahat na nagtiis, lahat na naging martir, lahat na nagpakasakit sa gawain ng Panginoon, hindi na wala ng kumulukan ng kanilang mga buhay. Reward ng Panginoon. Kaya lang, ang reward doon pa sa Day of Judgment. Hindi kung wala tayong ginagawa, anong reward doon? Lalakad ka lang, wala lang. Sikapin ko natin, this 2024, dapat mayroon akong itatanim. Amen? Dapat mayroon akong gagawin para sa Lord. Kasi yun ay katungdanan ko, hindi sinabihan ako ng pastor. No, balikan mo ko ang Bible. Magtanim po tayo, hindi lang po sa pinatawag na physical o yung mga pananampulit. Magtanim po tayo para sa gawain ng Panginoon. Mas lalong maganda kung ikaw mismo magtatanim. At ang itatanim ng salita ng Diyos sa mga buhay ng mga tao. Sabi dito sa conclusion, and I hope and pray sa bawat isa, mananaloksok po. Panintanika nyo. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 31. Ang sabi po rito, brothers, think of what you were when you were called. Nung bago pa lang tayo nung tinawag. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble of birth. Verse 27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Alam niyo po pamaagi ni Lord, baliktad, baliskad sa namananta. Ang ginagamit niya yung minsan yung wala na pulos, yun ang ginagamit niya para pulo yaon ako. Yaon ang mga o kakoyan ang mga ama. Okay. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Huwag mong sabihin na manggaranon ka, huwag mong sabihin gifted ka, pero kung hindi mo ipapagamit yan si Lord, baka talunin ka pa ng mga hindi nakatuwa. Pero ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon. Sabi sa 29,
so that no one may boast before Him. Kaya po, ang pag-alagad natin sa Panginoon, hindi sa paalam-alam. Ang pag-alagad natin sa Ginoo, sa pagpakapisan. Hindi dahil sa mapisan ka lang, kundi may lalambukin ka. Gusto mo ma-please ang imo akala. Walang ibang natin ginawa. Sabi sa 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Kung ikaw po iniligtas, hindi ka niligtas na wala kang gagawin. Iniligtas ka ng Panginoon kasi gusto kanyang gamitin. Amen? Iniligtas ka ng Panginoon pagkat mayroong nakalaan ng Panginoong reward sa iyo. Iniligtas ka ng Panginoon kasi mahalaga ka sa puso niya. So, huwag po natin sayangin yung opportunity na binigay ng Panginoon. Therefore, as it is written, let him who boast the Lord. Ang gustong sino mang dapat ipagmalaki, si Jesus ang ipagmalaki niya sa kanyang buhay. Hindi ang kanyang pera, kayamanan, katanyagan, posisyon, o ano pa man, kundi si Jesus. Because sabi dito, sa passage na to, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung ano ka ngayon, tandaan po natin, isa lang po tayong kasangkapan na sa una walang punos, pero pinahalagaan ng Panginoon. Kaya yung pagkapili po sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin. Amen? Because you are valuable in the sight of God. Let us all stand. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay po natin mga kantoran, ang dami natin minsan na pinakaligban. Sa buhay natin kung kaisa, parang minsan nakakapoy na kita, Lord, ba't ganun? Pero balikan po natin muli ang sinabi ni Lord, ang sino makapagtitiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Anong ibig sabihin ko nun? Hindi ba ibig sabihin nung kung ligtas ka na wala ka na po, paano ka na hindi ka naman pwedeng mapahamak o hindi ka na matatanggal. Of course, we have to protect and serve the Lord so that our salvation will be pure. And sabi niya, nagkakalangay, sige. Hallelujah. Habang umawin po tayo, balikan natin kung ano tayo noon. At ngayon, anong kalalagayan sa pagkatubang mo sa Ginoo. Hallelujah. Oh, Jesus. Your grace and mercy, we need to pray like never before. We need
passion once again. I want to care for others like Jesus did for me. Let you reign forever and be. Let you reign forever and be. Let you reign forever and be. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, sa umagang ito, salamat po na ikaw ang unang nagtanim sa aming mga buhay. Pinangamuyuan mo kami, Lord God. Hindi mo kami ginuntatan, Ginoo. The fact, Lord God, on what was written in John chapter 17, Lord God. You are praying for all of us. And in the time that you were arrested, Lord God, in the Garden of Gethsemane, hindi ka naguntat, Ginoo, mga muyo para sa among tanan, para sa kaluwasan. That's why right now, Lord God, buligan mo kami, Ginoo, madumduman namin, maging habit namin, Lord, ng pangamuyo. Hindi lang sa among kinanglanon, kundi upang kami connected always sa iyo. Maging way of life namin, na hindi lang pag may kinanglanon kami mga pangamuyo, kundi mga pangamuyo man kami para sa iban. Hindi lang sa among kinanglanon, hindi lang sa among panimalay, kundi sa iba pa, upang ang iban maluwas man. Lord, salamat ng marami. Secondly, Lord, because you are patient to us, not only that, you are standing firm, Lord God, sa amin. Sa lahat, Panginoon, sa lahat na ginagawa ng kaaway o Diyos, hindi mo pinabayaan ang tagsa-tagsa sa amin. Even sa time, Lord God, ng difficulties, you will never leave us, Lord. Kung kaysa kami pagani ang nagabaya sa iyo, O Diyos. Hindi makapaningdugan, hindi namin mahimo, Lord God. Hindi makatayo na mayroong tinatawag na katuwiran at kabanalan. And yet, Lord, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, na gina-remind mo kami na pagbalik mo, Diyos, hindi ka na maluluwas. Ikaw na ang judge, Lord God. Help us, Lord, na hindi kami maging mahilig, Panginoon, pagreklamo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matiisin. Tulungan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng long suffering. Tulungan mo at turuan mo kami na maging tinatawag na resilient, Lord God, sa mga sitwasyon aming go through ngayon. And I pray right now, God, Holy Spirit, move to each and every one of us, O God. Be our comforter. Be our teacher, O God. Help us, Lord, to endure hardships. Help us, Lord God, that we commit our lives to you every day, not only Sunday, but every day, Lord God. We will not neglect to serve you. We will not neglect to give you the honor and high praise. Sa lahat ng narito, Panginoon, even nanonood through live streaming, Lord, ang pagpakamaayo, ibuubong mo sa tagsa-tagsa. Just like the farmer, darating ang panahon ng bawat isa sa amin kapag kami nagtatanim at magpapatuloy magtatanim. Darating ang panahon na aani kami ng aani, hindi lang aani, kundi masagana ang aani. Salamat po sa iyong salita ngayong umaga na nagbigay kalakasan. Salamat sa bawat isang narito, O Diyos. Pagpalain mo nga po kami. Anumang kung meron kami, Panginoon, na mukuyan sa buong na nagagaling sa aming puso. At anumang meron kami sa aming kaisiman na plano, alam po namin, pag dinulog namin sa iyo, ito ay pagpapalain. Lord, salamat ng marami sa kabutihan, kadakilaan, at karangalan, at patuloy na pagbibigay mo ng pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. Even though we do not deserve, Panginoon. Hallelujah. Hinango mo kami sa lusak ng kasalanan. Ginawan mo kami, Panginoon, ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Ginawan mo kami ng bagong tinatawag na pangalan, matatawag, Panginoon, na may karangalan. Ito ay galing sa iyo. At patuloy, Panginoon, na nagniningning sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalinginan. Kaya, Lord,
I pray right now sa lahat ng narito, Panginoon, papagalabin mo po, Panginoon, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang puso sa paghandog ng kanilang buhay, ang kanilang mga lakas sa paggawa ng kabutihan para sa karangalan at kapurihan mo, Diyos. Maingat namin ibinabalik sa iyo lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Hearts of